Grabe ang nangyari today, nagpakain lang si mother ng doggies, napaaway pa siya. Wala silang makakainan, bakit hindi tayo mag-share ng pagkain? Sasabayin niyo pa kami magbigay ng pagkain? Ayun, dito ka yung pagkain, napapano ka? Sabi mo, huwag kayo magbigay ng pagkain sa aso! For today, may lakad na naman si mother. Syempre, alam nyo naman, it's an everyday thing para kay mother simula nung dumating siya dito sa Mindoro. Pero kasi guys, ito na yung last day ni mother sa Mindoro. Kaya naman ito na yung last gala na isasama niya kayo. Kasi after this day, uuwi na siya ng Batangas. Medyo iba naman yung gala nila for today kasi may nangyari din kakaiba sa kanila sa biyahe. Kasi nga, hindi nila madadala itong si McQueen hanggang doon sa pupuntahan nila. After nga nila mag-drive ng pagkakalayo. Pero syempre, worth it din kasi sobrang ganda talaga ng mga tanawin. Kinailangan naman nila munang iwanan si McQueen kasi feel ko talaga hindi pwedeng mga malalaking sasakyan doon sa pupuntahan nila. Bali dyan nga, talking muna sila sa mga magaganap for today. After nun, kinuha na rin na nga nila yung mga gamit nila na nasa sasakyan kasi nga iiwanan nila si McQueen dito. Pero ito naman yung magiging bago nilang rides. O diba, daig na daig pa nito guys, ang mga Ferrari at Mustang. Dito sila sasakay ngayon guys sa kariton na hila-hila nitong kalabaw. I don't know about you guys, pero kami nung bata pa kami kasi, kariton talaga yung tawag namin sa ganitong hinihila ng kalabaw. Pero iba pa talaga yung pagkakagawa sa amin nun. Etong ganitong gawa, medyo iba na siya ngayon. Pero guys, I swear, super sarap ng experience kapag sasakay ka sa ganito. Naalala ko nga nung mga bata pa kami, nag-request talaga kami kay tatay na isakay nga kami sa ganito. Since may ganito nga noon si inay at si tatay. Dahil mga bata pa rin nga kami noon, malakas pa talaga si tatay. Tapos alam nyo ba, siya talaga yung nag-aariya ng kalabaw. Tuwang-tuwa rin talaga kami basta makasakay kami sa ganito guys, kasi grabe ang sarap talaga sa feeling ng experience na ganito. Anyways, ito naman yung reason kung bakit kailangan nilang iwanan yung sasakyan at dito na nga lang sumakay sa kalabaw dahil yung daan medyo mahirap rin talaga. Pero carry naman yan ng ganito mga kalabaw, easy lang talaga sa kanila kahit yung ganito mga ilog at syempre pati na rin nga yung ganitong land, nakakaiba yung daan. Kahit gaano kataas rin nga yung ilog, carry yan ng kalabaw, alam niyo naman, wonder worker talaga ang mga kalabaw at grabe din talaga yung mga strength nila. Anyways, after nga na napakasaya experience nila, ayan, nakarating na rin nga sila dito sa pupuntahan nila mismo. Naglakad-lakad lang rin naman sila ng konti para makapunta at makarating rin nga sila sa resort kung saan sila magsistay ngayon. Dito nga sila nakarating guys sa Tukuran Falls sa Sancho Doro. Grabe, panlaban rin talaga ang Mindoro sa mga magagandang tourist spots, lalong-lalo na sa mga falls nila na meron ding mga ilog. Grabe nga, sobrang dami na rin namin napuntahan nung kasama kami ni mother. Tapos ngayon na nakauwi na nga kami at si mother na lang yung nandito. Grabe, ang dami pa rin talaga niyang napupuntahan. Anyways, ito na nga, pumunta na sila sa cottage kung saan sila magsistay ngayon at after nun, si mother naglibot-libot rin nga muna dito. Feel ko talaga nung time na to, hirap si mother pag akyat dyan, pero syempre, Gina rin naman siya kasi tingnan nyo naman, nagkukunwari pa talaga siyang nadudulas dyan ha. Pero alam nyo ba guys, yung ganito talaga, yung napakasarap sa pakiramdam, yung alam nyo kahit medyo mahirap yung daan, medyo challenging, pero grabe, worth it pagdating mo dito kasi ang ganda ng lugar. Anyways, dito nga nagumpisa na silang maghanda ng food na kakainin nila at in fairness, ang dami nilang dalang food today. Sabi ko nga, grabe ang galing ni na ate, sila yung nag-iihaw dyan at ang dami rin nilang iniihaw ha. Nung mag-umpisa na rin nga maghanda ng food, napansin na rin ni mother na nag-umpisa na rin lumapit sa kanila yung mga doggies dito. Lalo na nga itong isang to, nakitang-kita nyo sobrang payat tapos talagang may skin disease pa siya. Kaya naman ang ginawa ni mother, kumukuha nga siya dyan ng pakonti-konting hotdog since yan pa lang yung naluluto. Tapos binibigyan niya nga itong si doggy para kahit papano malam na naman yung tiyan niya. Dyan rin nga unti-unti nang dumami yung mga doggies, kaya naman ayan, pinagbibigyan na niya lahat siya. In fairness, mababait rin naman sila since talagang nagpapalambing at nagpapahawak pa sila kay mother. Bali dito, pabato-bato lang muna si mother ng pakonti-konti at lahat sila binibigyan ng tigi-isa. From 1 to 2 dogs, grabe, ang bilis-bilis, dumami na nga agad sila dyan. Yung time na to, naisip ni mother mamaya nga daw paggagawa niya ng pagkain ng mga doggies nito ngayon kasi hindi pa talaga carry since niluluto pa nga yung food at syempre, magsisikainan muna silang lahat. Nakita rin nga ni mother itang isang doggy na to, tingnan nyo ang bait niya kasi talaga nagpapahawak siya kay mother at mukhang may nagmamay-ari rin naman sa kanya since mabait nga siya sa human. Alam niyo yun, parang sanay na sanay rin talaga siya sa tao at baka nga may nagmamay-ari sa kanya at minsan talagang gumagala lang siya dito. Mukhang okay rin naman yung doggy na yun, unlike nitong isang doggy na to na parang halos balat na lang rin talaga at konting balahibo na lang yung natira sa kanya. Anyways, dito nga talagang pinagkaguluhan nila yung talon ni Tito Abe kasi Diyos ko, talagang ang sakit ng pagkakatalon niya kasi imbes nga na nauna yung ulo pa flat talaga yung talon niya dyan. Grabe nga, halos maubos na yung tubig dyan kasi bigla yung talon niya.
Bago pa man sila magumpisa na magsiliguan yung ibang mga kasama na una na nga silang kumain, pinagsalu-saluhan na rin nga nila yung mga niluto ni na ate kanina, yung mga inihaw nila, at yun talaga yung masarap na part. At mas nakaka-enjoy pa nga dito guys kapag nagkamay talaga kayo, yun talaga yung masarap na kain. After naman kumain ng lahat, ito na nga si mother, nag-start na rin siya na gumawa ng pagkain na ibibigay niya sa mga doggies. Balang ginawa nga niya dyan yung kanin, tapos sinamahan niya nga ng ulam, tapos pinake sure niya na hinimay-himay niya ng maayos para nga mas kumalat sa kanin at mas kainin nila yung food na ibibigay. Habang nagagawa pa lang nga si mother, meron na talaga mga nag-aabang na mga doggies sa kanya, since feel ko nariramdaman nila na pakakainin sila. Bale, ito nga, nagpwesto-pwesto na sila ng pagbibigyan sa mga doggies. Din yung si Tito Abe, nilinis pa talaga niya yung paglalagyan ng pagkain ng isang doggie. Pinagiwahiwalay na rin nga nila yung pagkain para ma-sure na wala mag-aaway, pero Diyos ko, hindi talaga may iwasan yung ganyang kaganapan. At eto nga, may nangyari talaga dito guys. Hindi nangangagat, nagugutom sila, kaya sila yung mangangagat. Bibigyan para natin makakain. Bibigyan lang kayo pang makakain. At ayan, talagang hindi nagustuhan ni mother yung sinabi nila dyan, kaya naman grabe, napaaway na talaga si mother dyan at naglabas ng emosyon. Wala sila makakainan, bakit hindi tayo mag-share ng pagkain? So kayo mga walang puso, wala akong pakalam sa inyo. Ako may puso, ako sa hayop. Kaya nag-away-away kasi gutom na gutom sila eh. Sasabayin nyo pa kami magbigay ng pagkain? Tao kami, hindi kami hayop. Maalam kami mag-share ng pagkain sa mga hayop. Kaya sila nag-away-away, gutom na sila. Wala sila makain. Ano ba tayo? Masahol pa tayo sa mga hayop. O, sige, magtawa ka pa. Masahol pa tayo sa mga hayop dahil tayo ay hindi maalam mag-share. Wala namang problema, hindi naman namin kayo narawat. Bagawag dito po kasi sa bata. Ay, hindi naman nag-away dyan eh. Dahil dito yung nag-away. Ito nga po, ang option namin kasi kung saan dito nangyari, tapos sinabot dito ang bata. Ay, hindi nga dito nga eh. Ito naman Pagkakalayo yun ang inyo. Pagkakalayo nyo naman. Ang layo nyo namang yan. Hindi naman kayo layo. Ang layo, dito ka yung kakain, napapano ka? Masabi mo, huwag magbigyan ng pagkain sa aso. At ayun na nga, nag-escalate na talaga yung sitwasyon at inawat na talaga siya ng konsihal na kasama nga ni na mother. Narinig nyo naman sa video, sabi nila, wag nyo nga pakainin yung mga aso, nangangagat daw kasi yan kapag pinakakain. Kahit paulit-ulitin nyo, yun yung sinabi niya na words, yun talaga yung eksaktong words na sinabi niya, at pangalawang beses na niyang sinabi yun at pangalawang beses na niyang sinaway si mother. Sinasabi niya nga daw na wag daw pakainin yung mga aso. Syempre naman, hiinit yung dugo ni mother kasi bakit wag pakainin in the first place? Kasi unang-una, ang pinakakain nila sa aso, hindi kinuha sa kanila, kina mother po yun. Pangalawa, ang mga aso, tingnan nyo naman, pinipilit nilang mabuhay at makasurvive. Bakit hindi pa kakainin kung meron naman tayong tira? Yung lugar, hindi kanila yung pagkain, hindi kanila, syempre, bakit anong masama sa pagpapakain ng mga aso, diba? Yun talaga yung may isip mo. At sa way kasi talaga ng pagkakasabi niya, ang sabi talaga niya, wag nyo nga pong pakainin, nangangagat daw yan pag pinakakain. Ako naman sabi ko, ha? Paano nangangagat pag pinakakain? Saan ka nakakita ng aso na pinakakain mo nakakagatin pa? Ang kakagatin niya yung pagkain, hindi ikaw. Oo, mag-aaway talaga yung mga aso kasi nga sa sobrang gutom nila, nagkakaroon ng tension in between them dahil pag-aagawan talaga nila yung pagkain. Kaya naman kita nyo, pinaglalayo-layo talaga ni na mother yung pagkain na talagang hindi rin naman may iwasan yan kahit paglalayuin na. Kaya nang ginagawa ni mother ng paraan, magkakalayo talaga. Pero kasi yung thought at yung sasabihin mo na tumigil si mother pagpapakain ng mga aso, tagilid ka talaga. Lalo na't alam nyo tong si mother, kahit saan pinapakain niya yung mga doggies, kahit saan siya pumunta, kahit anong mga aso yan na makita niya, pakakainin yung si mother niya. Nagdadala pa yan ng dog food sa sasakyan. Lagi yung may dog food sa sasakyan niya para ma-make sure niya na kung may makita man siyang aso na nagugutom, at least mapakain niya. Yun na yung way ng pagpapasalamat niya or pagtulong niya sa ibang mga aso. Pero syempre may point rin naman sila, kaso nga lang yung point nila, hindi agad nila sinabi at hindi nila sinabi ng maayos. Narinig yun naman sa commotion nila, sabi nga nila, may bata kasi dito, delikado, what if sugurin yung bata kung magalit yung aso na pinakakain. Which is true naman, delikado talaga kasi nga nag-aaway yung mga aso at hindi pwede talaga na makadama yung bata. Pero kasi they can say it nicely, nung una pa lang, dapat sinabi man lang nila is, wag po kayo dito magpakain sa tapat namin kasi may bata po kami. At syempre, matatanggapin namin ni mother yan. Sasabihin siguro ni mother, okay, sige, lipat kami dito. In the first place, they could say it nicely. And pwedeng ang sabihin nila talaga is, ayun, wag po kayo magpakain dito, may bata po dito. Pero hindi yung sinabi niya, diba? Napakinig naman yung sabi niya, wag niyo pong pakainin yan. Nangangagat po yan kapag pinakakain. Which is,
pointless at all. Tinis pa nga ni Mother yung unang sabi niya, yung pangalawang saway niya, hindi niya talaga natiis ni Mother, kaya talagang nag-burst na siya, nag-burst na yung emotions niya. Kasi yun talaga yung pinaka-advocacy ni Mother yung kahit saan siya pumunta, kapag kaya niya, bibigyan niya yung mga doggies, lalo na yung mga kailangan. Anyway, so much for the warlahan. Balik tayo sa video natin. Eto nga sila Mother, nagpakahirap-hirap talaga silang mag-akyat-akyat dito, pero worth it guys, kasi tingnan nyo kung gaano kaganda at kalakas yung falls dito. Another enchanting place indeed itong Tukuran Falls dito sa Sancho Doro. Sobrang ganda talaga niya. Nagsiligo na rin nga agad sila dito sa falls, kahit at syempre hindi naman magpapahuli si Mother dyan. Nagpakaala sirena na talaga sila dyan guys, since ilang araw na rin nga naligo sila sa mga falls at sa mga ilog. Pero kasi itong uwi at itong vacation ni Mother na to sa Mindoro, ito talaga yung best vacation ever niya dito. Kasi nga ngayon talaga puro gala siya at ang dami niya napuntahan ng magagandang spots dito sa Mindoro. Anyways, after nga nilang i-enjoy itong Tukuran Falls, time to go home na nga para hindi sila abutin ng dilim. Grabe, the fun never ends kasi habang pauwi, syempre dito naman sila sasakay sa hinihila ng kalabaw at itong si Mother katabi pa talaga siya nang nag-aariya ng kalabaw. Sabi ko nga, Diyos ko, sa susunod na uwi namin, i-make sure ko na ma-experience ko rin to at sasama ako kapag pumunta ulit sila dito. Anyways, nung makarating nga sila dito sa place kung saan nila iniwan si McQueen, nagpasalamat pa talaga si Mother dyan kay Mr. Carabao kasi nga naihatid sila ng safe dito. Syempre, bago nga sila umalis, nagabot na rin nga si Mother dito kay Kuya pang merienda. Syempre, bayad na rin nga sa paghahatid sa kanila. After nung diretso uwi na rin sila at another core memory indeed ang nagawa nila to